Magandang araw mga malulenyo! Inihahatid ng MCDN ang mahahalagang balitang nangyari sa mga nakaraang araw. Kaagapay ng Agila sa pagpapaunlad ng Malolos, nanumpa, ika-123 guning taon ng pagliham ni Gat Jose Rizal sa kababaihan ng Malolos, ipinagdiwang. Knights of Columbus, nagdaos ng misa at parada sa anibersaryo ng kamatayan ni Father Gregorio Crisostomo. City Health Office, maglulunsad ng programa sa MCDN. At sa mga detalye, kaagapay ng Agila sa pagpapaunlad ng Malolos, nanumpa. Naglungsad ng bagong samahan ang mga barangay captain ng Malolos at tinawag nila itong kaagapay ng Agila sa pagpapaunlad ng Malolos. Noong February 15, 2012, ang mga kasapi ng CAP ay nanumpa. Ito ay pinangunahan ni Mayor Christian D. Natividad, Vice Mayor Gilbert Gatchalian, City Administrator Rizal de Mendoza, at Pangulo ng CAP na si Kapitan June Domingo, Barangay Captain ng San Pablo. Ayon kay Kapitan Domingo, layunin ng kasapi ng CAP na tulungan at makiisa sa lahat ng proyekto ni Mayor Christian D. Natividad. Sinundan ito ng pagpapakilala sa lahat ng mga kasapi ng samahan. Matapos ang panunumpa, nagkaroon ng munting salo-salo sa Barangay Santo Cristo. Ayon naman kay Kapitan Rico Capule, isa sa mga Board of Trustees ng samahan, patuloy silang makikipagtulungan at susuporta sa lahat ng adhikain ni Mayor Christian para sa lalo pang ikauunlad ng lungsod ng Malolos. Ika-123 anibersaryo ng pagliham ni Rizal sa kadalagahan ng Malolos, ipinagdiwang. Naging hitik sa kaalaman ang idinaos na pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng pagliham ni Gat Jose Rizal sa kadalagahan ng Malolos noong February 22, 2012. Sa umaga ay nagkaroon ng pag-aali ng bulaklak sa panandang pangkasaysayan ng 20 kababaihan ng Malolos sa may Barangay Santo Niño. Sinundan ito ng pagtunghay sa bahay ng lider ng kababaihan na si Alberta Witangkoy na kasalukuyang nasa proseso ng restoration. Sinundan naman ito ng mensahe ng Pangulo ng Women of Malolos Incorporated na si Vicente Bong Enriquez. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong para masimulan ang pagre-restore ng tahanan ni Alberta Witongkoy. Tuwang-tuwa siyang nagbalik tanaw na kamakailan lamang ay pinapangarap nilang maibalik ang dating kagandahan ng bahay at ngayon ngay unti-unti na nilang nakikita ang mga bunga. Umani naman ng malakas na palakpakan ang mensahe ni Mayor Christian. Sinabi niya na dapat pahalagahan ang kasaysayan. Ikinuwento rin niya kung gaano kadakila ang ginawang hakbang ng kababaihan ng Malolos sa paghahangad ng edukasyon. Kung noon, ang mga babae ay pinalalaki para maging katuwang lamang sa bahay, sinabi niya na dahil sa katapangang ipinakita ng kadalagahan ng Malolos, pinatunayan nila na ang kababaihan ay katuwang rin sa pagbabago at pag-unlad ng lipunan. Knights of Columbus, nagdaos ng misa para kay Father Gregorio Crisostomo. Pinangunahan ni Nick Castro ng Panasahan Parish ang misa para sa Assembly Patron ng Knights of Columbus Malolos Council 3710 na si Father Gregorio Crisostomo. Idinaos ang misa sa Bagnat Chapel noong February 18, 2012 sa ganap na ika-8 ng umaga. Ang misa ay dinaluhan ng mga miyembro ng Knights of Columbus. Si Father Gregorio Crisostomo ay isang ulirang pari. Nakipaglaban siya para sa kalayaan ng kanyang mga kababayan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Nagbahagi rin siya ng kanyang kaalaman tungkol sa pagsasaka. Naging malaki ang kanyang papel sa pagtulong sa mga veterano ng digmaan. Ipinagkaloob niya ang kanyang mga lupain sa gobyerno sa kondisyong ito ay tatayuan ng ospital at mga pampublikong eskwelahan. Pagkatapos ng misa ay nagkaroon ng maikling programa kung saan nagbigay ng pampasiglang pananalita si SK Senen Mangalile, ang kanilang faithful navigator. Nag-aalay naman ang tula si past faithful navigator, SK Rico Miguel, na isinulat naman ni SK Naning Santos. Natapos ang programa sa maikling parada mula sa chapel patungo sa bahay nila Father Gregorio Crisostomo kung saan itinayo ang kanyang monumento. Nag-alay ang mga kasapi ng Knights of Columbus ng bulaklak dito
matapos ang pagpapasinaya na sinundan ng kaunting salo-salo. Lubos na sinusuportahan ng pamahalaang lungsod ng Malolos ang mga NGOs tulad ng Knights of Columbus dahil katuwang sila ni Mayor Christian D. Natividad sa ikauunlad ng mga mamamayan nito. City Health Office naglunsad ng bagong programa sa MCDN Channel 18. Naglunsad ng bagong programa sa MCDN ang City Health Office noong February 13, 2012 sa pangunguna ng City Health Officer na si Dr. Victor Batanes. Ang bagong programa na ito ay ginawa sa atas ng punong lungsod na bigyang kaalaman ang mamamayan para sa ikagaganda ng kanilang kalusugan. Ang bagong palabas ay pinamagatang Dr. at tatalakayin dito ang iba't ibang isyong pangkalusugan. Layunin ng bagong programa na bigyang kaalaman ang mamamayan lalo na pagdating sa aspetong pangkalusugan dahil mataas ang paniniwala ni Mayor Christian Natividad na ang isang malusog na pamayanan ay epektibong kaagapay sa pag-abot na mas maunlad na lipunan. Biktima ng sunog, tinulungan ni Mayor Christian. Isang sunog ang tumupok sa 4 na kabahayan sa Barangay Mambog noong January 27, 2012. Sang-ayon sa mga bombero, ang naging sanhi ng sunog ay ang sumabog na cellphone na na-overcharge. Naiwan ang cellphone na nakacharge at nakalimutang alisin sa saksak. Upang matulungan ang mga nasunugan, nagbigay ng tulong pinansyal si Mayor Christian D. Natividad noong February 10, 2012. Ang mga natulungan ay sina Florinda Pingol, Soledad P. De Jesus, Michelle Castro at Leticia Adriano. Sa salaping ipinagkaloob, nais ni Mayor Christian na makapagsimula ng magtayo ng matitirhan ang mga nasunugan. Ihahatid sa atin ni Maylene Alchezo ang interview sa dalawang nasunugan. Ako po si Maymay po ng City Information Office po. Atin po muna ngayon makapanayan po ang iilan po sa nasunugan po sa Barangay Mambog noong Enero 27. At sa kasalukuyan po atin po silang hihingan po ng konting katanungan po sa ngayon. Para po sa bukod po dun sa nabigyan po ng financial assistance po sa kanila ng ating punong lungsod. Ako po si Ginang Soledad De Jesus, taga Mambog po na nasunugan po. Pati po itong anak ko nakatabi ko, nasunugan din po ng bahay. Totally po na nasunog po yung bahay namin at wala po kami nailikas na kahit na anong kagamitan po namin maliban lang po yung suit po namin sa katawan namin. Kamuntik pa nga po maiwanan yung bata doon sa kwarto, buti nga po't naagapan. Nung time na yun, ako po'y bumili ng bigas sa kanto, dumating ako, tupok na po yung bahay namin. Kaya yung damit ko lang na suot-suot ko sa katawan, yun lang pong pari-parihas po kami ng mga anak ko at mga apo ko. Kaya itong mga suot namin ngayon na nakikita nyo sa kasalukuyan, mga bigay-bigay na lang po sa amin ng mga mababait na mga tao na tumulong po sa amin. Kaya po nagpapasalamat po kami sa mga tulong na natanggap po namin na galing kay Mayor. Salamat po ng marami po sa kanila. Sa ngayon po, ano po nadarama niyo po sa nabigyan po kayo ng tulong na ating tulong lungsod? Ako po'y natutuwa dahil nga kahit na papaano po, mayroon kaming panimula sa paggagawa namin, titirhan namin na kahit na papaano. Ako pinagpapasalamat at kami po'y tinulungan nila, kami ng aking anak, na sana po yun po ang magiging unang po namin sa gagawin bahay. Leticia Adriano po, sa Mambog. Naninirahan sa Mambog. Maraming po salamat kay Mayor Christian Natividad. Dahil po sa kanya, natugunan po agad ang aming hinaing. Kahit po maliit o malaking bagay din po ang nagtulong sa amin. At paano po makapag-umpisa ng may mga nasira po sa aming At mabilis po ang kanilang pagtugon sa aming pangailangan. Maraming po salamat kay Mayor. Ngayon po, ate pong nasaksihan ngayon ang kanya-kanila pong mensahe po at kailan pong nasasabi po sa ating punong lungsod. Ako po si Maylene D. Alchezo po ng City Information Office, nag-uulat. Yan po ang mga balitang hatid ng MCDN. Ako po si Roan N. Junicio, nag-uulat.